Paano mo ipinapakita at pinatutunayan sa iyong pang-araw-araw na buhay na mahal mo ang Diyos? Magandang araw ng Biyernes, kapanalig. Puri't pasalamatan natin ang Diyos sa biyaya ng buhay at kalakasan at sa lahat ng pagpapalang inilaan niya sa atin sa araw na ito. Ika-25 ngayon ng Agosto, ginugunitan natin sina San Luis na isang hari at San Jose Calasanz na isang pari. Pasalamatan natin ang Diyos sa mga banal na ito at sa tulong ng kanilang panalangin, hilingin nating lumago tayo sa tunay na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang tugon ng Panginoong Hesus sa nagtanong sa Kanya kung alin ang pinakamahalagang utos sa mabuting balita ngayon. Narinig ng mga Pariseyo na napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo at sumang-ayon sila sa kanya, kaya't sinubukan siya ng isa sa kanila na isang guro ng batas sa tanong na ito. Guro, ano ang pinakamahalagang utos ng batas? Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, at ng buo mong pag-iisip. Ito ang una at pinakamahalagang utos. Ngunit may isa pang ikalawa na tulad nito, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nabubuod ang buong batas at mga propeta. Paano mo mapatutunayan na mahal mo ang Diyos? Sa ating mabuting balita ngayon, ibinigay ni Jesus ang buod ng lahat ng mga kautusan ng Diyos. Pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip, at pag-ibig sa kapwa gaya ng sa sarili. Paano ba natin maipadarama ang pag-ibig sa Diyos na hindi naman natin nakikita? Kapanalig, sa kaibuturan ng ating puso, mararamdaman natin kung ano ang nais ipagawa sa atin ng Diyos bilang konkretong ekspresyon ng pag-ibig natin sa Kanya. Nagbakasyon ako sa amin noong nakaraang buwan. Sumakay ako ng bus upang dumalo sa silver anniversary ng kaibigan kong pare. Sinabi ko sa konduktor kung saan ako bababa. Tumango siya. Kaya, tiwala akong alam niya kung saang lugar yon. Kaya lang, ibang lugar pala ang nasa isip niya. Lagpas sa dapat kong babaan, kaya sumakay ulit ako ng jeep, pabalik. Inis na inis ako. Kasi mahuhuli na ako sa balnamisa. Pero naisip ko, kasalanan ko rin kasi hindi ko nabantayan ang mga dinadaanan ng bus. Nagmamadali akong sumakay ng tricycle. Kaso, parang pagong sa bagal ang takbo nito. Gusto ko nang magdemanda bilisan ang pagpedal. Nang masulyapan ko ang paa ng driver. Pilipit pala ang paa nito, kaya mabagal siyang magpedal. Bigla akong nakadama ng awa. Kaya hindi na ako nagdemand. Nagdasal na lang ako na sana hindi pa ako mahuli sa banal na misa. Kapanalig ng mga sandaling yon, naramdaman kong konting pasensya at pangunawa ang hinihingi sa akin ng Diyos bilang konkretong ekspresyon ng pag-ibig ko sa Kanya. Kaya magaan sa loob ko itong ibinigay na pumawi sa aking pagkainis. Sa kabila kasi ng kapansanan ng driver, nagtatrabaho ito ng marangal sa halip na mamalimos sa daan. Ramdam ko na mahal siya ng Diyos kasi biglang nawala ang pagkainis ko. At alam niyo ba, patapos pa lang ang entrance hymn nang dumating ako sa loob ng simbahan. Nakaupo pa ako ng maayos at on time sa pag-sign of the cross. Kay buti talaga ng Diyos. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang manatiling mabuti at kumakapit sa tama
sa gitna ng kasamaang sumusubok sa ating pananampalataya.